Sa lungsod ng Tabaco na kung saan tahimik na naninirahan ng mga Muslim, isang babaeng leader ang matapang na tumitindig upang baguhin ang bisyon ng mga mapanuring mata na kadalas ay nagbubunga ng mga sapantaha at nang maipakilala ang kanilang pagkakakilanlan at bumuo ng isang mas inklusibong kinabukasan. Isa sa kanila ay si Rahima Malaurandig. Siya ay pinanganak sa Mindanao at lumipat sa lungsod ng Tabaco sa murang edad. Ngunit sa kanyang paglaki, sumalubong sa kanya ang mapait na katotohanan ng pagbubukod. Dahil nararamdaman niya na hindi siya tanggap sa lugar na itinuring niyang panibagong tirahan. Naka-hijab kami, ganito yung damit namin. Kasi usually, may mga damit din kami tinatawag na abaya. Yung abaya is full dress na black. So minsan, pag suot namin yun, before I'm talking before, hindi yung ngayon, iniisip talaga nila na ang dami ng balik sa loob, ganon. So, kami yung harm sa kapwa, parang ganon. So yun yung talagang, okay, kailangan na natin, doon yung konsepto kailangan na natin bumuo ng isang organisasyon para makilala ang Muslims, lalo na mga babaeng Muslims. Para makilala na ito tayo ay Moro, tayo ay Pilipino din tayo na kailangan nilang igalang, irespeto ang kultura, igalang ang ating relihiyon, ang ating paniniwala. Ang hirap ng kanyang pinagdaanan ang nagbunsod sa kanya na itatag ang Tabaco Muslim Women's Organization sa ngayon ng kapayapaan at sagisag ng pagwawaksik sa mga maling paniniwala laban sa mga Muslim. Pwede yung mga tao na nagbuo pa yung isip sa Muslim, so hindi na nila na nare-realize na, okay pala sila. Mababait din pala sila. At may, din pala sila, may husay, may talino sila. Hindi pala sila yung dati na sabi nilang walang alam. May boses din pala sila. So yun, unti-unti na kami nakikengage, nakikilala sa barangay. So hanggang sa umaano na kami, sumasali na kami sa munisipyo, sa LGU, sa lokal na pamahalaan, pag may mga activities ng ating Tabaco dito, na halimbawa, sample na dyan yung Women's Month, ano yung ng mga kababaihan. So yun talaga, sinama ko talaga sila. Sabi ko, go! Sabi ko gano'n. Ito na yung way natin para marinig yung boses natin, makilala tayo. Actually, ang gusto lang naman talaga namin, makilala ang babaeng Muslim. Para i-respeto at tanggapin na kami ay isang Pilipino Muslim. Para kay Uradlig, ang mga tayak ngunit makabuluhang hakbang na ito ang unti-unting nagtataguyod ng pagkilala at pagtanggap sa mga Muslim. Aniya, mahigit na silang kalayaan ngayon at nakapagsusuot na sila ng kanilang pagkakakilanlan ng may pagmamalaki. Para kay Uradlig, ang kalayaang ito ay bunga ng kanyang pagkikibaka. Hindi lamang pansarili, ngunit ito'y pamana na nais niyang ihandog sa kanyang mga anak at sa susunod na salinlahi. Bukod kay Uradlig, may isa pang babaeng Muslim mula rin sa lungsod ng Tabaco ang matapang na pumapailan lang upang mas maipakilala at isulong ang karapatan ng mga Muslim na mabigyan ito ng pantay na pagtrato sa komunidad. Okay. Ako po talaga, I was born in Tabaco sa San Miguel Island, Barangay Rawi. So, diyan po ako nag-classic, ang aking elementary, high school, and kang college, napunta ako ng Manila.
So, nakapag-aral po ako sa Far Eastern University and nag-stay po ako sa Quiapo. Doon ko na-meet ang aking husband. Kasi before po Ang hindi pa isa ako Muslim, sa kanyang talaga ako. pinakamalaking inisyatibo ay ang panawagan para sa isang sementeryo para sa mga Muslim. Ano ko dyan, request lang sa ating executive kay Mayor. Isa po doon, so magkaroon kami ng separate cemetery for Muslim. Importante po kasi yun eh. Dati, gusto ni Mayor sa public cemetery. Pero kami sa bili po namin, hindi po pwedeng ihalo-halo. And nag-ano siya ng area. May allocated area, pero hindi pa po na-apply kasi kailangan i-apply sa DSUD. Bagaman ang nasabing proyekto ay naghihintay pa ng formal na pag-aproba, umaasa si INSIT na matutugunan ang panawagang ito. Dahil sa kaibahan ng paniniwala ng mga Muslim sa Kristiyano, ang Departamento ng Edukasyon sa Bicol ay nagsagawa ng isang inisyatibo tungkol sa inklusibong edukasyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Madrasa Education Program sa 13 Schools Division Offices. Ito ay nagtataguyod ng isang kultura ng pagkakaiba, pagkakapantay-pantay at pagiging kabilang para sa mga mag-aaral na Muslim. Ang nasabing programa ay nakabatay sa Arabic Language and Islamic Values Education o ALIVE curriculum na naglalayong panatilihin ng kultura at espiritual na pagkakakilanlan ng mga mag-aaral na Muslim sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng wikang Arabo. Ang prinsipyo ng kanilang pananampalatayang Islamiko, mga mahalagang Islamiko at maging ang gawaing kultura ng mga Muslim. Ang mga mag-aaral na Muslim ay dumadalo sa mga klase bawat katapusan ng linggo. Ang programa ay nagsimula noong 2003. Noong 2007 naman, binigyan ng pagkakataon ang rehiyon ng Bicol na gamitin ang programa, kung saan ang lungsod ng Sorsogon ang unang nagpatupad. Ito ay pinakilala sa Albay noong 2009 matapos matukoy ang isang makabuluhang populasyon ng Muslim sa lalawigan. Sa kasalukuyan, may 61 na mag-aaral sa lungsod ng Legazpi. Nagpahayag naman ng kanyang pasasalamat sa DepEd si Ustad Tatag Hinusarip, isang guro ng ALIVE sa lungsod ng Legazpi sa loob ng 4 na taon. So, dumating ako dito 2003. So, ibig sabihin, sobra 20 years na ako digdi sa Legazpi. So, nakakaintindi na ako kay Bicol. Naging inspiration niyo para magturo dito? Ng Arabic. Para po yung kaalaman ko ay may share din sa mga Muslim learner ng mga bata. Dahil siyempre, dito, alam natin na halos lahat Christian, so lumalaki yung mga bata namin, mga anak namin, mga Muslim learner na nabibehind sa namin. Ayon kay Sari, ang mga mag-aaral na Muslim ay madalas na binubuli sa mga regular na klase dahil sa mga maling akala na pinairal ng mga paglalarawan sa media ng mga alitan sa Mindanao. Kumbaga sa ngayon, parang unti-unti nang yung discrimination. Unti-unti nang nababawasan, kumukonti. Kasi naiintindihan na rin ng hindi Muslim na yung Muslim pala, hindi pala lahat ganon. Matapos manirahan sa lungsod ng Legazpi sa loob ng 20 taon, nasaksihan ni Sari isang malaking pagbabago na pagtingin ng lokal na komunidad sa mga Muslim. Ang mga leader na ito ay nagsisilbing tanglaw ng kabutihan at bigkis ng katatagan para sa kapwa ng Muslim na naghahangad rin ng maayos at mapayapang pamumuhay. Sila ay hindi kaaway na dapat katakutan, kundi katuwang sa pag-abot ng mapayapang pamumuhay. Sa muli, sa susunod mong pagtingin sa kanilang mga matang may balaag ng pag-asa, lagi mong pakatatandaan na sila ay hindi kaaway na dapat mong katakutan, kundi katuwang sa pag-abot ng mapayapang pamumuhay. Dahil parang na-open talaga sila about education.